iba ay di masama, lalo na sa ikabubuti ng kapwa. Hahangaan ka, pupurihin ka, ang karamihan ay matutuwa. Subalit may ilan na di nasisiyahan, lalo na ang mahigpit mong kalaban. Sisiraan ka, babantaan ka pa, manganganib ang iyong buhay. Ngunit nananaig ang kabutihan nang dahil sa patnubay ng may kapal. Minsan ang sakunay di maiwasan, huwag kang matakot, makakayanan mo yan. Subalit ang tukso'y nagmamanman sa taong ang umiiral ay kabutihan. Kung madadala ang damdamin mo, ang kabutihan ay matatalo. Sorry, Hogog. Hindi ko ho napansin yung lubak eh. Oo, ano? Malayo pa ba tayo? Malapit na ho. Wala na palang ulan, ano? Katitigil lang ho eh. Gob! Buksan niyo pinto! Labas, Gob! Yuko! Yuko, Gob! Sige, tignan niyo! Gob! Kayo ba? Wala itong tamang to, Gob. Wala ito. Putangin na nyo. Sige, lapit! Nakita mo sila? Wala eh. Nasaan ho ang itay? Wala pa eh.
Kung gusto mo, mauna ka na kumain. Antayin na lang ho natin si Tay. Magandang gabi ho, Aling Ine. Bakit, Waray? Pinasusundo kayo ni Gob eh. Si Masyong. Nasa ospital ho. Ha? Bakit? Anong nangyari? Konting aksidente lang ho. Ano? Junior, dali, puntahan natin ang itay mo. Junior, bakit? Wala. Ang tatay ko, aksidente lang. Sadali lang, ha? Talagang delikado yung trabaho ni Masyong. Talaga? Sana naman wag tumulad si Junior sa kanya ama. Inay, 1 taon na lang po tapos na salo si Junior. At saka, wala nang balak maging bodyguard yun eh. Hari nawa. Halika na nga, matulog na tayo. Humiga ho kayo. Di naman nalintik sabi na ayaw kong mahigaan. Tulit nyo eh. Pero, Chief, kakukuha pa lamang ng bala sa iyong katawan. Oo nga naman, Masyong. Gob, malayo sa bituka ito. Huwag ho kayong masyadong magalaw, mawawala sa lugar ang karayom. Di naman ang lintik na buhay ito. Masyong, Ine, bakit pati ikaw narito? Pinatawag ko sila, Masyong. Mating ka, Ine. Aba, itong asawa mo eh. Ayaw papigil. Gusto na umuwi, samantalang ko-opera pa lamang sa kanya. ano ka ba naman, Masyong? Wala ito. Maliit na sugat, pinalalaki nyo. Walang diferensya ito. Oh, Waray. Ano? Bakit di pa natin si Gob? Mike! Oh, ihanda mo na yung kotse. Gob, hindi naman ho sa tinataboy ko kayo. Mabuti ho patid na kayo. Baka pati ho si Mrs. nag-aalala. Okay. Ako'y uwi na muna, Masyong. Pero, pwede ba? Magpahinga ka muna rito. Kahit mga ilang araw lang. Opo, Gob. Nga pala, Nestor. Ikaw naman ang bahala dito sa pasyente mo. Gawin mo lahat para gumaling siya kaagad. Alam mo ba kung gaano siya kalaga sa akin? Asahan po ninyo, Gobernador. O, paano ini? Junior, mauna na ako sa inyo. Sige po, Gob. Salamat po, Gobernador. O siya nga pala, Waray. Tanda mo yung billing ko sa'yo. Doble mo security sa bahay ni Gob. Ha? Opo, Chip. Chip, paano ho kayo? Lintik na, wag ako ang intindihin mo. Ang intindihin mo, si Gob! Oh, Aray ko. Junior, kunin mo yung sapatos ko at saka pantalon. Bakit o, Itay? Aanin mo. Uuwi na tayo. Ano? Chief, hindi pa kayo pwedeng umuwi. Gusto mo akong subukan? Ha? Huwag niyo alisin. Tay! Tay! Huwag ka nang umirit, iha. Bokya ka na. Masyong, ano ka ba naman? Junior, inuutusan kita. Opo, opo. Mapihira. Kamusta ng itay mo? Mabuti naman. Gusto nung nga magtrabaho eh. Ayaw lang ni Gob. Alam mo, Junior, nag-aalala magulang ko eh. Bakit? Kasi, baka daw matulad ka sa iyong ama. Maging bodyguard ka rin. Mabuting tao si Gob. Dapat lamang pag malasakitan siya. Ibig mong sabihin, magiging bodyguard ka niya? Bakit? Ako lang ba pwede maging bodyguard niya? Tsaka isa pa. Bakit pa ako kuha ng law? Kung magiging bodyguard lang ako. Talaga. At baka nakakalimutan mo pangako mo sa akin, ha? Pag abogado ka na, pakakasal na tayo, di ba? Makakalimutan ko ba naman yon? Gusto mo ngayon eh. Ano? Pag tapos ka na, dyan ka na nga. Bye! Bye, sweetheart. Tama hinala ko. Si Arestio ang may pakana ng pagkaambo sa amin. Junior, Ano ang gagawin ko rito? iputok mo. Saan ho? Kahit saan.
Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag na huwag kang magmimintis. Yan ang kapalit ng buhay mo. Ganyan. Tandaan mo ito, Junior. Ikaw si Masyong Bagwisa. Ang lolo ko, ang tatay ko, ako at ikaw ay iisa. Pare-pareho tayong Masyong Bagwisa. Nangangahulugan na ang pangalang niya na hindi maring mamatay. Mananatili ang buhay. Sa'yo, sa magiging anak mo, at sa magiging mga apo mo. Ano yung narinig kong putukan sa likod bahay niyo kahapon? Wala, nagpa-practice lang kami ng itay. Kinukumbinsi ka ba niyang ikaw ang maging bodyguard? Hindi naman. Bakit? Wala. Kutob ko lang eh. Malapit ka na niyang kumbinsihin. Oo. Siya nga pala, Masyong. Aristeo, kamusta? Hindi ako pumunta rito para makipagkamustahan sa'yo. Kung ganon, anong sadya mo? Dalawang bagay, Manolo. Una, minsan pa kita binabalaan tungkol sa senda ko. Hindi ako makakapayag na malansag ang mga lupain ng mga Gardutse. Maliwanag na ang batas sa land reform, Aristeo. Tapos na ang araw ng malalaking asyenda. Sa lalawigan ito, ang asyenda Monte Falcon, ang una kong pinamahagi sa magsasaka. Wala akong pakialam sa katangahan mo. Kapag nang pumilit kang buwagin ng senda ko. Sandali lang, Aristeo. Hindi ako may gustong buwagin ng asyenda mo. Iyan ang pinag-uutos ng batas. At yan ang inihiling na magsasaka. Magkakaisip ba na magkaroon ng sariling lupa? Ang mga mangmang na magsasakang yan, kung hindi dahil sa kagagawa ng mga hunghang na katulad mo. Dalawang pakay mo. Anong pangalawa? Ipinakulong mo sa alkalde ko. Iatras mong demanda. Palayain mo siya. May ebidensya laban sa kapartido mong alkalde na siya ang pinuno ng lahat ng bisyo sa bayan na yan. Ang hukuman ang dapat magpasya kung siya'y dapat ipiit o palayain. Talagang hinahamon mo ko, Manolo Montefalcon. Dong Aristeo, nasabi niyo na ho ang dalawang pakay niyo. Nakikiusap po ako. Kung mari ho sana, tigilan niyo na ang pagalipusta sa ating gobernador. Kung mari ho sana, umalis na kayo. Hoy, Sip-Sip. Huwag ka lang mga aso. Sige! Sige! Magtago kayo sa likod ng baril niyo! Ohog. Tama na yan. Tara. Talagang hindi maaaring mabuhay na magkasama sa mundong ito. Ang pamilyang Gardutse at Montefalcon. Ako ang vice-gobernador sa lalawigan ito. Kailangan mawala si Manuling para ako makapaghari. Hindi problema si Don Manuling. Madali siyang iligpit. Pero kailangan mawala muna sa kanyang bodyguard na si Masyong. Siya may hawak sa buhay ni Gobernador. Alam mo ba ang dapat mong gawin? Opo, Gob. Magaling na sugat ko. Mabutit may lakad tayo bukas, Masyong. Mapapanatag na ang kalooban ko. Basta ikaw ang kasama ni Manuling, nakakatiyak ako ng kaligtasan niya. Maraming salamat po, Doña Lolita. Bueno. Umuwi ka na, Masyong, at magpahinga. 9:00 ang lakad natin bukas. Opo, Gob. Doña Lolita, alis na po ako. Adios, Masyong.
Waray, Bakit ho, Chip? hindi ko na dapat pang sabihin sa inyo. Bantayan yung mabuti si Gob. Saan nyo, Chief? O yung mga bata natin. Ayokong mahuli sila ng tutulog. Dahil pag nahuli ko sila, tuluyan na sila matutulog talaga. Masyong, Gob, ingat ha. O, paano, Junior? Mag-report ka sa akin bukas. Ang baril na ito ay binigay ng lolo ko sa lolo mo, Junior. Nang mamatay ang lola mo, ay minana ito ng tatay mo. Ngayon, inalo ko sa iyong baril na ito. Gustuin ko maninay. Hindi ko maaaring talikuran ng katotohanan. Katotohanan. Ang katotohanan ay minsan lamang namatay ang iyong ama. Pero ako, sa tuwing nagpapaalam siya sa akin, nakadaranas ako ng pagkamatay. Sa tuwing wala siya sa aking pananaw, namamatay ako. Binubuhay ko lamang ang aking sarili sa kandilang yan sa altar. Oo. Aminin ko. Nakahinga ako ng maluwag ng tuluyan nilang mapatay ang iyong ama. Sa wakas, kapwa na kami mananahimik.
Akala ko tapos na ang aking kalbaryo. Hindi pa pala. Dumating na ang kinatatakutan ko. Pagpapatuloy mong pag-iing bodyguard. Ipagpapatuloy mong pagpatay sa akin sa tuwing babaka ng bahay. Yan ang isang tungkuling dapat yung pasanin ni Nay. Nakasapin sa tradisyon ng mga bagwisa ang pagiging bodyguard sa mga Montefalcon. Ang inaangki kong karapatang ipagiganti ang aking ama. Paano ngayon ang pag-aaral mo? Saka ko naharapin yun. Uunahin ko na muna ang nararapat kong gawin. Wala yan, Junior na yan. Wala yan! Nakakalimutan mo yata, Uhog, na si Junior ay isang bagwisa. Eh ano ngayon kung bagwisa siya? Bakit ba parang sindak na sindak kayo? Kung bagwisa siya? Bakit? May nagawa ba ang pagkabagwisa niya? Nang mapuluhan ko siya? Kung sa bagay tama ka. Kaya lang, malay mo kung mas matinik ang anak niya. Inuulit ko, Gobernador. Hindi magiging sagabal sa atin ang Junior bagwisang yan. Natitiyak mo, Uhog? Tinitiyak ko po sa inyo, Gobernador. Patunayan mo. Kailan po niyo gusto kong i-deliver ang ulo ng Junior bagwisang yan? Ano dyan? Nalaman mo na ba kung sino pumatay sa tatay ko? Daga lang yun. Anong daga? Kay daga, kaya ano, mabuti na yung tingnan mo. Sige na, tignan mo na. Sasakan ka ng tamad eh.
Junior! Junior, hindi ako lalaban! Hindi ako lalaban! Maawa ka sa akin! Maawa? Anong karapatan mo humingi ng awa? Nakapagatunan lang kami! Ligpit ang tatay mo! Ako man, ay sumusunod lamang sa isang utos. Ang batas ng ngipin sa ngipin, buhay sa buhay.
Iyan ang nakukuha ng mga taong sobrang tiwala sa sarili. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Masyadong inismol ni Uhog, si Junior. Isa rin siyang masyong bagwisa. Yan ang lagi niyong tatandaan. Garon, ngayon wala na si Uhog. Ikaw nang bahala kay Junior. Magpatulong ka rito kay Luga. Bakit ba lagi mong kinakalkal yung tenga mo? Akin yan. Boss, Nga. Sumakay na ako kay Tatang at ang lakas-lakas ng ulan. Salamat, Tamang. Ay, Tatang, basang-basa ho kayo. Isuot nyo nga ho itong jacket ko at baka Tamang, maraming salamat. Diyan lang ako. Siya nga pala ho, Tatang. Bakit ho gabing-gabi na naglalakad pa kayo mag-isa? Ang lakas-lakas ho ng ulan, ho. May nahanap ako. Alam mo, Ama, may ginento ang kampus. Pagpapalain ka ng Diyos. Diyan na lamang ako, Amang, diyan sa tabi. Oh? Saan ho? Diyan. Maraming salamat. Dito na lamang ako. Saan ho ba ang bahay nyo dito? Wala na makabahay-bahay dito, ah. Tatang, naiwan nyo jacket nyo! Junior, mukhang uulan. Dali mo itong jacket mo. Sige po, Inay. Oo, Junior. Dito naman namamalagi si Boy. Hindi ko gusto mga nabalitaan ko sa mga ginagawa niya. Kaya mabuti na yung lagi ko siya nasusubaybayan. Bakit po, Gob? Hindi pa ba ho nagbabago ang ugali ni Boy? Oo nga pala. Noong araw madalas kayo magabangga ni Boy. Kaya, sana, ikaw nang bahala magpasensya sa kanya. Wala po kayong alalahanin sa akin, Gob.
Waray? Sino ba yung mga yan? Mga trabador yata natin yan eh. Sige mo nga. Waray ka pa! Ano nangyari, Papa? Ayaw kong tigilan ng mga kalabang ko. Mabuti na lang at matinig ito si Junior. Natandaan mo ba si Junior, hindi ba, boy? Hindi ko makakalimutan yan. Siya nga pala. Kamusta na si Chedeng? Mukhang mas magaling ang bagong masyong bagwisa na yan. Kaya kahit kailan, huwag niyong ismulin mga bagwisa. Sayang, napunta siya sa mga Monte Falcon. At hindi sa aming angkan. Boss, wag ka na bang isinusweldo ni Don Manuling kay masyong bagwisa? Bakit? Dodoblehin natin? Triplehin? Garon, huwag mo sayangin laway mo. Kung ano-anong offer ng ginawa sa kanila ng aking ama. Pero wala rin nangyari. Talagang tapat ang mga bagwisa sa kanilang tungkulin sa mga Monte Falcon. Wala na pala tayong ibang paraan kundi patayin si masyong bagwisa. Hi, Chedeng. Kamusta na? Uy, boy, dumating ka ng araw. Halika, sumakay ka. Teka, kasi may klase pa ako eh. Kahit na, mag-usap lang tayo sandali. Halika na. Ba't di na lang sa bahay kaya? I mean, puntahan mo na lang ako sa bahay. Ang tagal na nating hindi nagkita. Hindi mo mapapagbigyan kahit sandali lang. Eh kasi sinabi ko naman sa'yo, may klase ako, malilate ako eh. Yan ang hirap sa'yo eh. Lagi ka malamig sa akin. Hindi na makakapahit niyan. Halika nga! Boy! Ano ba?
Boy, bakit mo naman binasa si Chedeng sa harap ng maraming tao? Bakit? Papalag ka? O bakit, Junior? Ano nangyari dito, ha? Ano po, Gob? Kasi po binasos ni Boy si Chedeng sa harap ng maraming tao eh. Ano? Aba, boy. Akala ko ba nagbago ka na? Bakit hindi mo tanggapin ang katotohanan hindi ka mahal ni Chedeng? Marami ibang babae dyan. Eh, akalain yung pagpalito sa paslupang yan? Aba, boy. Kailanman ay huwag ka magsasalita ng ganyan kay Junior, ha? Tama na yan. Boy, pumasok ka sa kwarto mo. Ten, at nang malagyan ng gamot yan. Halika na. Huwag mo masyadong damdamin ang ginawa siya ni Boy, Junior. Alam mo namang malaking pag-ibig ni Boy kay Chedeng. Kaya masakit para sa kanya ang masawi. Naunawaan ko yung Gob. Alam mo, may paraan para matapos ang alitan ninyo nito ni Boy. Para hindi niya nagambalain si Chedeng. Bakit hindi kayo pakasal ni Chedeng? Kung kasal ba kayo di wala na magagawa si Boy. At huwag mong alalahanin ng gastos. Ako ang bahala. Sa isang kondisyon. Ako magiging ninong. Excuse me ho. Sige. Pare, excuse me ha. Nasabit ko lang to. Kumusta, Chedeng? Pare, congratulations ha. Sige, dito muna ako. Bakit? Ilong! Kayo ba? Wala, ikunin mo ko, Che! Dali! Dali! Wag na. Junior, pag nawala na ako, tiyak, uubusin ni Aristeo ang mga multipalcon. Huwag ko kayo magsalita ng ganyan, Ninong. Junior, pangako mo sa akin. Huwag mong pababayaan ang aking anak. Pa. Pinapangako ko po. Isumpa mo, Junior. Isumpa mo. Sinusumpa ko po sa inyo. Papa! Mandali! Ninong! Mandali! Ninong!
Ba't nakapantalon ka pa? Ba't hindi ka pa magbihis at matulog na tayo? Madaling araw na. Dapat sana. Masaya tayo sa unang gabi natin. May paraan para matapos ang alitan. Ganyan naman ang gusto mangyari ni Don Manuling, di ba? Parang hindi niya nagambalain si Chede. Ang lumigaya tayo. Bakit hindi kayo pakasal ni Chede? Naniniwala akong hindi niya gustong malungkot tayo sa sandaling ito. At huwag mo kalalahanin ng gastos. Ako ang bahala. Sa isang kondisyon. Ako magiging ninong. Ako, si Aristeo Garducci e Mallorca. Si Aristeo Garducci y Mallorca. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin Sa pamamagitan ng kapangyarihan na pinagkaloob sa akin ng mga mamamayan ng lalawigang ito ng mga mamamayan ng lalawigang ito at ng saligang batas at ng saligang batas ay sumusumpa na sumusumpa, natutupad sa aking mga tungkulin natutupad sa aking mga tungkulin ng buong katapatan ng buong katapatan at walang halong pag-iimbot bilang gobernador ng lalawigang ito. Bilang gobernador ng lalawigang ito. Pagpalain nawa ako ng Diyos. Pagpalain nawa ako ng Diyos. Pirmahan mo ito. Boss. Congratulations, boss. Congratulations, boss. Congratulations. Alam niyo ba nung panahon pa ng Kastila, ang dalawang pinakamayamang angkan sa lalawigang ito ay magkaaway na ng mortal. Ang pamilyang Garducci at ang pamilyang Montepalcon. Iisa ang hangad nila. Ang malipol ang bawat isa sa kanila. Ngayon, magagawa ko na matagal na minimithi ng mga Garducci. Ang lipulin ang lahat ng mga Montepalcon. O ano? Okay ba kayo dyan? Excuse me, ho. Okay. Ayos. Pakilapago dito yan. Tayo nga dyan, boy. Para lagyan mo nga ng yelo. Oh, ito. O, kaya na. Oo, pare. Sarap ng pulutan ah. Pulutan, oh. Oh, anong ginagawa mo dyan? Para kang kantanod, ah. Halika, makiinom ka sa amin. Sige lang, boy. Alam mo namang hindi ako marunong uminom eh. Bakit? Masama bang minom? Wala akong sinabing ganun, ha? Anong wala? Ayaw mong minom? So, anting mo sa akin masamang tao, di ba? Ay, nako. Ayoko makipag-away sa'yo, ha? Anong ayaw, ha? Eh, gusto ko eh! Ha? Ano? Lumaba ka! Ha? Sige, upakan mo ko! Upakan mo ko! Ano? Ha? Lumayas ka dito, ha? Lumayas ka dito! Hoy, may sinumpaan ako sa magulang mo. Kahit sa ayaw sa gusto mo, di ko alis dito. Shit! Ang sabihin mo, ang mga bagwisa, hindi kakain kung hindi magpapatigad! Ulitin mo ang sinabi mo! Bob! Bawiin mo ang lahat ng sinabi mo kay Junior. Wala kang karapatang magsalita sa kanya ng ganyan. Yan na naman kayo, mama eh. Wala nang magaling na lalaki sa inyo, kundi yung Junior na yan. Akong palagi masama, siya ang tama! Totoo naman, hindi ba? Chris, Raul, halika na. Sandali lang, boy. Matagal ka na lang inaabangan. Ikaw na lang nag-iisang Montepalcon. Kaya pag napatay ka nila, sigurado matutupad ng pangarap na Aristeo. Naubusin kayo lahat. Kaya kung alis ka, sasamahan kita. Ano akala mo sa akin? Hindi ko kaya sarili ko?
Hindi naman sa ganun. Umalis ka dyan. Tatadtarin kita. Okay ka lang? Ha, pare? Ano to? Bakit mo? Tawag ka rin yan. Sige. Palag ka ba? Alam mo ha, hindi kayo matatawa. Tirayan na natin yan! Pare, hindi sa junior na yan. Dedo na tayo. Oo nga eh. Ang galing pala ng junior na yan, ano? Palaban ka na naman pala sa pagtatanggol mo kay Boy. Di ba't pinalayas ka na ng taong yun? Eh, ba't yung palayasan? May katuwiran ka, Chad eh. Kuminsan nga, parang gusto ko nang pabayaan yung boy na yan eh. Napakahirap ipagtanggulan tulad niya, napakatigas ang ulo. Oh, Kung may mangyari kay Boy, sa palagay mo kaya, matatahimik pa ako habang buhay? at pag may nangyari sa'yo, ano kaya sa palagay mo mangyayari sa amin? Sa amin ng anak mo? Diyos ang bahala sa inyo, Chedeng. Ikaw at ang magiging anak natin, ang angkang ipinagtatanggol ng mga bagwisa ay likas sa mga katarungan, maka-Diyos at makatao. Kaya naniniwala pa rin ako, sa kabila ng mga taong napatay ko, ay pinagpapala pa rin ako ng Diyos sa pagtupad ko sa aking tungkulin. At ang jacket na ito ang katibayan. Sumakay mo kay Tata, at ang lakas-lakas mo ulit. Salamat, Ama. Ay, Tata, basang-basa ko kayo. Isuot yung mga itong jacket ko, baka Mahal, maraming salamat. Diyan lang ako. Siya nga pala ho, Tata. Bakit ho gabing-gabi na naglalakad pa kayo mag-isa? Lakas-lakas mo ulan, ho? May hinahanap ako. Alam mo, Ama, may ginento ang kampus. Pagpapalain ka na ng Diyos. Diyan na lamang ako ang makadya sa tabi. Oh? Saan ho? Diyan. Maraming salamat. Dito na lamang ako. Saan ho ba ang bahay niyo dito? Wala na makabahay-bahay dito, ah.
Tatang, naiwan yung jacket nyo! Kung may pagdududa ako sa kalinisan ng aking tungkulin, matagal na sana akong inusik ng aking budi. At any rate, malaki naman ang pinagbago ni Boy eh. Oh, wala na tayong problema dun, ha? Buti naman kung gano'n. Naku, Junior, pumunta ka kagad sa ospital. Bakit to? Ano ang nangyari, Mama? Si Jedeng, nanganak na. Pare, tatay ka na! Pumunta ka na kagad. Oo. Sasama mo ako. O, sige. Siya nga pala, oh. Ano daw ang anak ko? Siyempre, tao! Naku, batang ito. Lalaki anak mo. Lalaki? Oo. Pare, may junior ka na! O, sige po. Sasama ako. Sige. Isa na namang lalaking bagwisa. Numpisahan ko sa aking asawa. Pagkatapos sa aking anak. Kailan pa titigil ang pag-iilaw natin sa altar, Chete? Kailan pa hinto ang pagdarasal natin para sa mga lalaking bagwisa sa tuwing mawawala sila sa ating paningin? Kailan pa matatapos ang paulit-ulit nating pagkamatay sa tuwing hating gabi na wala pa sila? Kamukha mo, Jun, ah. Ganito pala ang pakiramdam na maging tatay. Masarap ba? Oo. Pare, akong ninong, ah. Ikaw naman talaga ang kukunin ko eh. Okay. Siya nga pala, Boy. Bakit hindi ka pa mag-asawa? Ikaw na lang ang natitirang Monte Falcon. Kailangang paramihin yung lahi. Oo nga, ano. Teka, may girlfriend ako sa Manila. Yayahay ko magpakasal. Oh, ano pangalan niya? Lori, siya si Masyong Bagwisa. Kamusta ka, Lori? Hindi ka ba nahirapan sa biyahe? Hindi naman. Ikaw pala si Masyong Bagwisa. Walang bukang bibig itong si Boy, kundi ikaw. Halika nga. Ano pare? Ano sa palagay mo? Pwede na ba si Lori? Para maparami mong tipalkon? Ikaw talaga, Boy, oh. Paano pare? Medyo papahinga pa kami. Alam niyo na. Oh, sige.
Han, Oh, gagamitin mo ba ngayon si June? anong gagamitin? Hindi naman kasangkapan to kumpare ko ah. Hindi, ang ibig kong sabihin, kung kailangan mo siya ngayon. Ah, bakit? Kasi naboboard ako. Gusto ko mamasyal sa palipaligid. Eh di dapat mo kasama si Junior. Mahirap na. Isa ka na sa tatargetin ng kalaban namin. Ano pare? Pwede ka ba? Oo ba? Oh, sige. June, ipara mo sa tabi. Bakit? Basta ipara mo. Teka. Hindi ako pumapatot sa babaeng may asawa. Sapagkat ayokong mangyari sa akin. Tuksuhin ng ibang lalaki ang sarili kong asawa. Shit! Ang sabihin mo, pareho lang kayo ni Boy. Walang ibubuga. Teka nga muna. Sino ba panglasing yung dalawa? Si Boy o ikaw? Wala pang lalaki tumanggi sa akin. Hayop ka, Junior! Ayos ka pala! Sandali lang, boy! Sandali lang! Tingnan mo ako ng tuwid. Tingnan mo ako! Ngayon, isipin mo. Sa palagay mo kaya, magagawa ko sa'yo ang binibita ng asawa mo sa akin! Isipin mo! Sorry, pare. Oh, tapos na ba kayo magsimba? Papunta na nga sana ako sa inyo eh. Sinimba ko lang tumagin ako. Maaga kaming nagising, kaya pinasya ko magsarili na. Hindi naman siguro delikado dito sa ating asyenda eh. Naku, ang laki-laki na pala ni John. O baka matakot sa'yo ha? Ilang taon na to, Chede? Magdadalawang taon na yan, Lori. O nga pala, sa birthday niyan, sagot ko na yung party. Chede, minsan hiramin ko si John, ha? Ram, bakit? Hindi naman laro niya inaanak pa. Oh, umiyak tuloy. Basta naiinip ako eh. Ang sarap siguro alagaan itong anak mo, no? Ay, naku, akala mo lang. Tingnan mo nga, kulit-kulit, iyakin pa. Natakot yata sa'yo eh. Hindi naman. Basta pahiram ako, O sige, yun lang pala eh. Ang sarap-sarap siguro may anak, ano? Tama na, John. Sumobrang likod si Boy sa mga babae. Kaya't ngayon hindi niya ako mabigyan ng anak. Ng kaligayahan. Ngayon ay yari ng pasya ko. Pupunta ako sa States. Didiborsyohin ko siya. Mabigat ang mga problema ngayon ni Boy Lori. Kaya kung iiwalay mo siya, baka masira ang buhay niya. Kung ganon, tulungan mo ako mapagtiisan ang patuloy naming pagsasama. Sa anong paraan? Gusto ko magkaanak. Napakapangit ko ba, June? At ako'y hindi mo maatim na mahalin. Kung ganon, kahit na ilang sandali, ipikit mo ang iyong mga mata. Tayain mo ang iyong sarili na ako ang iyong asawang si Chede. Hindi ko na kailangan ipikit pang aking mga mata. Hindi dapat. Sa ganda mong yan, kahit na sinong lalaki, ay dilat na magkakasala. Taong nang umiiral ng kabutihan,
Ito nang simula na malaki ang kan ng mga Montefalcon. Manolo Montefalcon III. Darating ang araw, ang dalawang batang to ang siya naman magsasama. Sila magpapatuloy ng tradisyon ng mga Montefalcon at Baguisa. Minsan pa, pagkakatiwala ng aking anak ang kanyang buhay sa iyong anak bilang isang bodyguard. Akalain mo nagkaanak pang boy na yun. Nadagdagan pa ang mga Montefalcon. Huwag kang mag-alala, boss. Tumitsempo lamang kami. Uubusin namin silang lahat. Ang problema nyo ay ang natitirang Baguisa. Si Masyong Baguisa. Mahuhulog din siya sa kamay namin, boss. Dupong, huwag kang gumaya kay Uhog. Sobrang tiwala sa sarili. Malaki ang paggalang ko kay Masyong Baguisa. Kaya utak ang ibubuhos ko para tapusin ko siya. Kung ano mang binabalak mo karon, simulan mo na. Oo, boss. Dopong, tayo na. Love? Bakit? Ilang taon na ba tayo? Magti 3 years. Magti 3 years? Oo. Hanggang ngayon hindi ka pa nabubuntis? Baka pagkasal na tayo. Baka sakaling magkaanak ako. Hindi ako magpapakasal sa isang babae. Hanggat hindi ako nabibigyan ng anak. Love? Baka naman ikaw ang may diferensya. Tarantado ka, no? Ako pang sinisi mo. Sige. Bibigyan pa kita sa pagkakataon. Sa taas! Hihirin ka ba? Huh? Kumpirmado, paring boy. Pati ang anak mo. Balak ipapatay ni Aristeo. Malakas ang kutob kung tatalunin ko si Aristeo sa darating na eleksyon. Kaya nga kailangan mo wala ka sa landas ni Aristeo eh. Anong balak mo? Gustong-gusto ni Aristeo malipol ang mga Montefalcon. Para sa akin, hindi dapat ikaw at ang iyong anak tumigil sa isang lugar. Kung ako ikaw, ililipat ko na muna ng ibang lugar ang bata. Para wala akong masyadong alalahanin sa eleksyon. Okay sa akin yun. Padadala ko muna si Lori sa Amerika hanggang sa matapos ang eleksyon. Okay ba sa'yo, Han? Ikaw ang bahala kung ano makakabuti. Junior, bakit? Bakit? Nasaan si Junior? Sumama sa nanay sa palengke. Bakit mo pinasama? Parati naman sumasama sa nanay yon, di ba? Bakit ba? Wala. Gusto ko lang sana siya makita eh. Eto ng jacket mo. Isuot mo na. Mamaya ko na isusuot. Ngayon mo na isuot. Gusto kong makita bago ka umalis ng bahay.
Huwag mong pababayaan si Juna. Bakit ba dito tayo sumakay? Hindi naman itong ginagamit natin ah. Alam kasi ng mga kalaban natin na yun ang palagi natin sinasakyan.
Umpisa lang itong mga bata. Ilang panahon pa, bawat isa sa inyo ay makakabili din ng bahay na katulad nito. Siya nga pala, boss. Yung pinansan ng Weteng, gusto makipag-deal sa atin. Patakbuhin ng bisyong Weteng. Pati ba naman yung papasukan natin? Johnny, huwag mong maliitin ang Weteng. Milyon niyan pag malakihan na. Tama yan, Gob. Ganun pala eh. Bakit makikipag-deal pa tayo sa ibang tao? Di tayo na mismo humahawak. Practice lang ng mga bata. Huwag kayong mag-alala. Okay lang yun. Ganon. Mukhang iba na yata yun, ha? Dobong, Ernie, tingnan nyo.
Junior! Junior! Huwag mo pabayaan, Junior! Junior! Waray, tulungan mo ako, Waray! Huwag natin siya pabayaan! Junior! Junior! Huwag kang magsasakita, Junior! Huwag kang magsasakita, Junior! Hindi ka mamamatay, Junior! Naiintindihan mo! Hindi ka mamamatay! Junior! Junior! Makinig ka, Junior! Hindi ka mamamatay, Junior! Naiintindihan mo! Hindi ka mamamatay! Junior! 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 Walang kamatayan si Masyong Bagwisa. Mananatili siyang buhay sa anak mo at sa magiging mga apo mo. Tulong sa iba'y di sama, lalo na sa ikabubuti ng kapwa.